At yan, good day na muli mga boss. At ito, Toyota Innova mga boss. Pinuntahan ko po si sir sa kanila dahil nga hindi niya mapay-start. Yan, na-discard yung battery niya mga boss. Dahil nandito sa naka-indicate na to mga boss. At ito pa yung nakita niya mga boss, yung naka-indicate na battery yan. Yung may plus minus na yan mga boss. Pag naka-encounter kayo ng mga ganyan mga boss, yan, delikado rin yan dahil pag ganyan mga boss, hindi ko makakaging alternator and gamit ng voltmeter and tines ko mga boss. Bitaw dyan mga boss na 12 lang. Dapat ito mga boss, pag tines ko ng voltmeter nasa 13 pataas mga boss, o kaya 14, yan mas mainam. Malakas ko magiging alternator nun mga boss. Kaya dito yan yung dala-dala kong battery mga boss. Kaya yan na lang muna nilagay ko dahil yung sa kanya na-discarga na. Pag ganun mga boss na 12 lang, battery na lang yung gumagana nun mga boss. Yung alternator wala na, hindi na kumakarga. Yan yung battery niya mga boss. Kaya dito habang siservisin ko yung alternator niya, yan, sinarge ko muna yan para mamaya one click na lang mga boss, full charge. Ayan, may pang charge naman kami dito sa shop mga boss. Ayan, sinarge ko muna dyan mga boss. Dito gagawin tayo sa sakyan na yan. Sa pagpapalit ng, sa pagtatanggal ng alternator mga boss. Siyempre naman, tanggalin muna natin yung air filter housing dyan mga boss. Para yan, maluwag yung pwesto. May 2 volt dyan mga boss na 12mm. Ayan, at gagawin ko dito pag nabaklas ko yung alternator, papaservice natin mga boss. Ayan, at kung may unit kayong ganito mga boss, at yan, naka-encounter kayo ng ganyan mga boss, nag-indicate yung battery na yan, yung may plus minus, pwedeng malaging mga boss, alternator yan, may problema dyan mga boss. So kaya tignan nyo yung mga fuse. Yan lang naman pinagmumulan yan mga boss. Dito, chineck up namin yung mga fuse, all goods naman. At ayan, kaya dito yan, rumekta na kami sa alternator. Malamang sa lamang pulpud na yung mga carbon brass nito. At yan, baka may nataman pa sa loob yan. Ayan, pag natanggalan natin yung air filter housing mga boss, tanggalin din natin yung belt dyan dahil yan, hindi natin matatanggal yung alternator dyan kung nandyan yung belt. Ayan, natanggal yung belt. Ayan, tanggalin din natin yung mga socket na yan mga boss. May case yan, 10mm. Mga 1 week na daw di ginagamit ni boss to, kaya yan, tumawag na sa shop at pinapunta na lang kami doon mga boss. Kaya nagdala agad ako ng battery yan. Kaya nung nakuha ko na, dinala ko dito. Kaya yan, pinagbabaklas-baklas ko. At di natin matatanggal yung 14mm na nasa itaas ng alternator hanggang di natin tinatanggal to. Yung tensioner yan, kailangan muna natin tanggalin din yan mga boss. Isa lang naman yung bolt yan mga boss na 14mm. Ayan, at meron pang isang 12mm sa ilalim yan mga boss. Tanggalin din yun. Ayan, kung mapapansin nyo, maluwag na mga boss. Pwede nyo ng kamay nyo sa taas yan. At yan, maluwag nyo na makukuha yan. Ayan yung sa ilalim mga boss. Yung pulley mga boss, goods naman eh.
Okay, very cool. Ayan, kaya dito mga boss, dinala ko dito kay Coronel. Ayan, electric export sa mga starter at saka yan, sa alternator mga boss. Ayan, kung mapapansin nyo yung carbon niya mga boss, ayan yung gano mga boss, naging sanay kaya hindi kumakarga yung diodes. At yung carbon naman, yun yung nagpapa-indicate sa dashboard mga boss. Kaya yan, may pyesa na si boss dito. At yung ilalagay natin. Tingnan nyo naman yung kakapal ng carbon mga boss. Compare nyo sa kanya, ayan no, nasa 1/4 na lang sa kanya. Kaya talagang mag-indicate talaga yan. At eto naman diodes niya mga boss, ayan, bago na yan. Yung sa kanya kasi mga boss, kumalas, na tanggal. Kaya hindi kumakiga. Pwede naman daw i-repair mga boss, kaso baka hindi rin daw tatagal, kaya yan, pinapalit naman lang namin. At dito tapos na mga boss, ayan, tinetesting na lang ni Papa dito para yan, malalaman natin kung kumakiga na mga boss. Kailangan pag namatay yung ilaw, yun yung indikasyon na kumakarga na yung yung mga boss. Yung alternator niya dyan. Ayan, ang dami niyang pinaglalagay dyan, yung mga socket, yung mga positive na yan. Kailangan natin i-actual kasi mahirap na pag kinumpleto hindi mo pala kumakarga. Socket, tapos papaganahin niya yung gato nyo dyan ay yung mulyon, papaikutin niya yung belt mga boss. Ayan, at kung taga daw kayo mabalakat, ayan, pwede nyong dalhin dito yung mga alternator nyo mga boss at starter. Ayan, export siya dyan. Diyan nyo lang pala matatagpuan mga boss sa Daw. Ayan, sa tabi ng gas dam. Along the highway lang siya mga boss. Ayan. Ayan, testing na mga boss. At kung makikita nyo yung ilaw, gumagana dyan. Dapat mamamatay yung ilaw. Ayan. Pag namatay yung ilaw, ibig sabihin nun, kumakarga ng alternator mga boss. Ayan, namatay nga. Goods na yan mga boss. Ayan, nandito yan. Pauwi na ako sa shop mga boss para kompletuhin. Ayan, dala-dala ko pa yung mga piyesang pinagpalitan para ipagkita natin kay customer dyan mga boss. At dito, fast forward mga boss. Ayan, kinukumpleto ko na dito mga boss. Pinaglalagay ko ng mga pinagbabaklas natin dyan. At dyan, hinigpit ako yung mga tensioner. Ilalagay ko na yung belt dyan. Kaya pag naka-encounter kayo ng ganyan mga boss, nag-indicate na yung battery sa dashboard, maaalarm na kayo mga boss. Baka pag malayo ang biyahe doon pa kayo mamatayan. Ayan. At kinuha ko na rin yung battery yung charge ko mga boss. Ayan. Dahil halos half day siyang naka-charge yan mga boss. At ang kargato to. Persado to. Ayan, at dito mga boss, gumagana na yung sasakyan dito. At yan, ititest ko lang sa voltmeter natin. Tignan natin kung tataas na sa 12. Positive, negative lang yan mga boss. Ayan, at dito mga boss, goods na. Ayan, no? 13.6, 13.7. Ayan. Goods yung alternator na mga boss. Kumakika. At yun lang po mga boss. Sana po may natutunan po kayo sa video to. Ayan. Wala na rin sa dashboard mga boss yung plus negative na battery. Yan. At yun lang po mga boss, ingat po kayo at pa-like na lang po mga boss at pa-share.